Yun, good day mga paps, mga bossing. So, yung topic natin ngayon is para sa mga naka-Mitsubishi cars. So, Mitsubishi Mirage G4, yung gagawin natin ngayon, ang ituturo ko sa inyo, paano mag-tensor ng makina at saka paano magpalit ng preno sa likod. Tawag doon, brake shoe. So, ayun, simulan na natin. So, ayan. So, gumagamit kami dito ng lifter para mabilis yung trabaho. So, dito mo lang ikakalang. Diyan, ayan yung lagayan ng mga ano niyan. Tapos, tanggalin mo lang tong clip. Yan yung clip. Sa air filter po yan. So, ito air filter. Palitin na rin. So, yun. Iangat na lang natin yan. So, luwagan muna natin ng gulong sa likod. Nahihiyan mo na kasi po? Bakit? Patanggal ka lang. Ganun ba yan? Oo, ayan o. Buti ka na mapapalo. So, yun, nabaklas na natin. So, para matanggal mo to, may tornilyo yan na number 30. So, baba muna natin yung handbrake. Handbrake. Yan. Luwagan naman natin to. So, gamit ka lang ng sa amin heavy duty na power handle. So, tanggal na natin. Ito nung tornilyo niya, mga paps. So, pupukin mo lang ng konti para mahugot mo tong brake drop. Kasi dito sa brake drop, kasama kasi ng bearing din. So, yun, manipis na. So, ayun mga paps. Magpapalit din tayo ng ano niya, brake shoe. So, ganyan lang tanggalin, no? Ha? Ayun sa lamig na. Buhay sa kayo.
Yun, tanggal na mga paps. So ito nung gagamitin namin na brake shoe. BPS brake shoe. Yan. Okay din naman ang quality nito. So parang ano rin siya. Parang urig din nung ano niya. Quality niya. O taas naman natin, magche-chain oil tayo. Tapos idadagdag pala natin dito, papalitan natin ng brake pad kasi naubos na. So yan, ataas na natin. So sasabay na natin tong brake pad mga paps. Yun oh. Sumayat na. May naririnig na daw siyang para sumasigit-sit. So yun oh. So nung gagawin natin para matanggal mo to, ganun lang pa rin yung procedure. Tanggalin mo tong 14 na bolt, dalawa lang naman yan. Tapos pag nag-change oil ka, ito nung sa makina, itong drain plug niya, D7 yan. Tapos ng oil filter nandito. Yan, sa gilid, sa taas, yan. So drain natin. Tsaka baklasin tong preno. Natin, mga paps. Wow, itim na rin ng lamis niya. So ito nung ginagamit namin na pangtanggal ng oil filter. Tawag dyan, oil filter wrench. So iba-ibang size yan, depende sa unit. So iba-iba kasi ang sizes ng oil filter bawat sasakyan. So yan ang ginagamit namin. So yun, nabaklas na natin yung sa niya. Brake pads. So yung brake pad nyo, grabe oh. Sumayad na. Kasi ito nung gamit namin na brand sa brake pad, LKC. So best quality yan na replacement na brake pads. So ayun, stay tuned lang mga paps. Mamaya turo ko paano magbalik ng brake shoe, yun, yung kaninang binaklas. Tapos itong brake pad, paano magpalit. Tsaka magkarga ng oil. Yun, nakabit na natin ng oil filter tsaka drain plug. So sasalin na tayo ng oil. So si Master Jojo nung nagsasalin. So ito nung namin gamit na oil, Petron 20W50, 5,000 kilometers yan. Tapos ito nung oil filter namin, Pops, Bic C415. Ngayon magkakabit ako naman nung magkakabit ng ng brake pad. O, kabit natin. So, para maibalik natin tong brake pad, ipipress muna natin tong piston para maibalik natin tong bago. So, gagawin natin, gamitin mo na ng lumang brake pad. Tapos, meron ka dapat na ganitong tools. Kasi po, Tapos, ipipress natin.
Yun, na-press na. Tapos ayusin lang natin tong pinakagoma niya para hindi masira. Yan. So, yun. Ayos na natin. Kapit naman natin to brake pad yan. So, pag nagdi-DIY kayo nito, Paps, medyo ano to, maselan. Kasi, pag hindi ka marunong magkabit, itong pinaka-lock niya, itong outer part, nababali to o nabubunod. So, pag hindi mo kaya, huwag mo nang subukan. Magsisira ang buhay mo. So, yan. Ganyan lang siya. Pero pinaka-test niya, ganito na yung Paps. Para meron ka idea. Ang gawin, huwag mo masikwatin. Sugat tayo. Huwag mo sikwatin. Ito lang ang test niya. Yan. Ganun lang. Tapos, meron niyang guide. Kailangan maipasok mo sa butas. Pakita ko sa inyo. Ito nga, pakita mo nga, Paps. Yan. Meron niyang dalawang butas, oh. Kailangan na ito, papasok yan doon. Yan. So, yan. Pakita ko ulit para ikabit. Ganyan lang. Tapos, make sure mo na papasok sa dalawang butas. Yan, pumasok na. Tapos, kabit mo tong ano yan, inner. Yun. Inuupo lang yan dito. Tapos, siyempre, itong ano niya, caliper bolt with pin, dapat lagyan mo ng grasa. So wag mo lalagyan ng grasa na ordinary to kasi mag-i-stack up yan. Dapat ang ilagay mo synthetic. So kung wala ka pang idea ano nung synthetic na grasa, ganito ang kulay niyan. Dark blue green. Yan. Yan ang synthetic na grasa. So, lalagyan natin ng grasa itong caliper pin bolt. So, ganyan. Yan. Para naglalaro siya. Ganun din to sa taas. Yan natin. Yan. Tapos, yun. Ipapasok mo lang siya. Tapos, higpitan ng tornilyo. Nung dalawang tornilyo, mga Paps, 14 yan, 14. So, nung pag-iigpit niyan, Paps, saktong higpit lang nung medyo, ano na, medyo naramdaman mo likod mo na parang nababali. Okay na yan. So, yun, nakabit na natin. So, next na, ikakabit natin brake shoe. So, yun, wait lang kayo mga Paps. Tapos na natin mga Paps, nung mag-change oil, magpalit ng brake pad, magpalit ng brake shoe. So ngayon, test drive naman po natin. So tara! So test drive natin mga Paps. Subukan natin i-drip kung malakas talaga ang preno. Ooh.
So, ayun Paps, tapos na po natin gawin ng Mitsubishi Mirage G4. So, happy customer. So, ang lakas ng preno na niya, back to normal. So, para malaman mo ng mga parts kung saan mo mabibili, iwanan ko po nung link sa comment section. Follow nyo na rin po ng page namin, YouTube channel, and TikTok. Sa TikTok nyo po mabibili ng mga parts na ginamit po namin, and oil. So, yun lang mga pip, mga paps. See you in next vlog.